Napatigil ka na ba upang isipin na ang totoong buhay ay hindi ito pinakintab na imaheng ito na nakikita natin sa mga screen, social network o mga pahina ng mga libro? Na ang tunay na pag-iral ay naiiba sa kung ano ang ibinebenta nila sa amin bilang perpekto. Siya ay isang halo ng mga sorpresa, pananakit at kagalakan na nakikipag-ugnay sa mga paraan na walang mahulaan. Nabuhay ako ng higit pa kaysa sa aking memorya ay maaaring magparehistro. At masisiguro ko, nasaksihan ko ang mga sitwasyon na hindi iniisip ng karamihan sa mga tao. Sa kabataan, naisip kong naintindihan mo kung paano nagtrabaho ang mundo. Naniniwala siya sa matagumpay na mga formula ng mahika, hindi nababagay na mga listahan ng mga patakaran, ganap na katiyakan tungkol sa kung ano ang tama o mali. Ngunit ang buhay, na may walang tigil na karunungan, sa lalong madaling panahon ay nagpakita sa akin na walang manong maaaring palitan ang kakayahang marinig ang panloob na tinig mismo. Walang magsasabi sa iyo ng katotohanan sa paraang may katuturan sa iyo. Ang katotohanan ay inihayag lamang ang sarili kapag naranasan natin ito, sa pamamagitan ng pagbagsak, ang pagkalugi ng kung ano ang mahal natin, ang mga kagalakan na hindi umaangkop sa mga salita. Nakita mo na ba ang isang landas na puno ng mga bifurcations, kung saan ang bawat direksyon ay tila humantong sa isang ganap na magkakaibang patutunguhan? At mas sinusubukan mong piliin ang itamang landas, ang higit na hindi nakikita na puwersa ay tila hilahin ito sa kung saan ang dahilan ay hindi ito dapat pumunta. Naaalala ko sa sandaling natagpuan ko ang aking sarili ng eksakto sa mga crossroads na ito, kapwa sa literal at makasagisag na kahulugan. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila nawala. Ngunit tiyak na kapag ang mundo ay tila bumagsak na narinig ko ang isang panloob na tinig na nagsasabing, sundin lang. Huwag kang matakot. At ganyan ang pagsubok sa amin sa lahat ng oras. Sinusubukan natin ito, tanungin ang ating katapatan, ating katapangan, ang ating kakayahang yakapin ang parehong sakit at kaligayahan. Maraming beses na natatakot tayo na hindi mapagtanto ito. Takot sa pagkawala ng paggawa ng mga pagkakamali na nagsasabing hindi sa maling oras. Ang mausisa na bagay ay ang pinakadakilang pag-aaral ay nagmula sa kung ano ang kinatakutan natin. Ginugol ko ang maraming taon na sinusubukan upang malugod ang iba, mga magulang, guro, boses, lipunan. Ginawa ko ang inaasahan nila sa akin, kumbinsido na ito ang paraan sa tagumpay. Ngunit sa masinundan niya ang mga hakbang ng iba, mas mababa ang nadama kong buhay. Noon ay naintindihan ko ang isang simpleng katotohanan, hindi ka kailanman magiging masaya na nabubuhay ang buhay ng iba. Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang natutunan ko sa daan. May mga maikling pangungusap na nagdadala ng mga unibersidad ng integer. Ang mga ideya na tila simple ngunit may kapangyarihan upang baguhin ang lahat. Sasabihin ko ang mga kwento na nabuhay ako, mga kwento na maaaring maging iyo rin. Ang mga ulat kung saan maaaring gawin ang mga mahalagang aralin kung handa kang makita ang mga ito. Isipin na ang bawat sandali ng iyong buhay ay isang pahina na nakasulat. Walang paunang natukoy na script, walang schedule sa ibaba. Minsan tila na ang pahina ay malabo ng mga pagkakamali. Iba pang mga oras, walang katuturan. Ngunit kung titingnan natin ng mabuti, ang bawat dash, ang bawat mansa ng pintura ay isang aralin, isang katotohanan, isang karunungan na hindi binili o nagpahiram. Hinihiling ko sa iyo na manatili hanggang sa huli, dahil kung ano ang sasabihin ko sa susunod na alalahanin sa lahat, ano man ang ikaw o kung ano ang iyong ginagawa. Ang mga salitang ito ay may potensyal na baguhin ang kanilang pananaw sa buhay. Kung sa palagay mo alam mo na ang lahat, ginagarantiyahan ko na malalaman mo ang isang bagay na gagawing muli mong pag-isipan ang iyong mga katiyakan. Manatili, dahil sa ibaba ay darating ang mga kwento ng walang mga filter o ilusyon. Mga ulat sa pagkawala at tagumpay, tungkol sa takot at katapangan. Tungkol sa isang solong pag-iisip ay maaaring baguhin ang kurso ng lahat. Mga maikling kwento, ngunit puno ng kahulugan, kung saan ang bawat salita ay naglalaman ng isang katotohanan. Handa ka na bang makita kung ano ang nasa likod ng araw na mga bagay, ordinaryong araw, ngiti at luha? Pagkatapos ay manatili, dahil ang totoong buhay ay nagsisimula kung saan natapos ang mga takot, pagkiling at mga pantasya. Kung saan ka lamang naiwan, ang iyong katapatan at ang iyong kakayahang makilala ang katotohanan sa bawat sandali. Ngayon ibabahagi ko ang natutunan ko sa mga taon ng karanasan. At kapag naririnig mo ang mga pagmumuni,
muni na ito, maaari mong tingnan ang iyong mga pagkakamali, kagalakan at takot kung hindi man. Siguro nakakaramdam ka ng kaluwagan kung saan naroon bago nagkaroon ng timbang. Marahil ay mapagtanto na ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na. Manatili hanggang sa huli dahil ang katotohanan na ibubunyag ko ay simple, matalino at makapangyarihan. Nakatago ito sa maliit na detalye, sa bawat pagpipilian, sa bawat salita sinabi o tahimik. Kapag nakita ka ng iyong sariling mga mata, mauunawaan mo na ang buhay ay hindi isang hanay ng mga patakaran, ngunit isang landas na nagtuturo sa atin na maging ating sarili. Handa nang magsimula? Kapag nagsasalita ako ng buhay, hindi ko ibig sabihin na ang edit na bersyon na lilitaw sa mga pelikula o sa mga network. Nagsasalita ako ng realidad. At naramdaman natin sa balat ng mga pagkalugi at pagsasama, bumagsak at nag-aalsa, patuloy na pag-aaral upang maunawaan ang mga tao, pangyayari at ating sarili. Naaalala ko na noong bata pa ako, naugnay ko ang tagumpay sa pera, katayuan at pagkilala. Nagtrabaho ako ng 12 oras sa isang araw na sinusubukan na kaluguran ang iba, nagpapanggap na ang kanilang mga pangarap ay akin at nawala ako sa proseso. Alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Ang isang matagumpay na tagumpay sa iba pang mga inaasahan ay hindi kailanman nagdadala ng pagsasakatuparan. Maaari mong malupig ang lahat ng gusto mo, ngunit kung hindi ka tunay na iyo, ito ay magiging isang disgist na walang bisa. Mayroong isang yugto ng aking buhay na naglalarawan ng araling ito. May hawak akong isang mahalagang posisyon na may paggalang sa mga kasamahan at isang mahusay na sweldo. Tila perpekto ito. Ngunit nagising ako araw na may timbang sa aking dibdib na iniisip hindi ito akin. Sa isang lugar sa daan, tumigil ako sa aking sarili. Noon ay gumawa ako ng isang desisyon na maraming itinuturing na baliw, ibinaba ko ang lahat. Iniwan ko ang katatagan, ginhawa, ang harapan ng pagiging perpekto. Noon lamang naiintindihan ko na ang kaligayahan ay hindi nagmula sa panlabas na tagumpay, ngunit mula sa panloob na katapatan at kalayaan na maging kung sino ka. Itinuturo sa atin ng buhay sa pamamagitan ng mga pagkakamali at kung minsan ang pinakamasakit na pagkabigo ay naging pinakamahalagang aralin. Gumawa ako ng maling akala sa mga relasyon, sa trabaho, sa personal na buhay. May mga oras na nawalan ako ng mga kaibigan kapag ang aking mga pagpipilian ay lumaban sa akin. Ngunit ito ay sa mga pagbagsak na natutunan kong pahalagahan ang isang bagay na pangunahin. Sa bawat sandali ay isang pagkakataon upang maging mas mahusay kaysa sa kahapon. Nakilala ko ang mga taong gumugol ng oras sa pagreklamo tungkol sa buhay, umaasa na may magpapakita upang malutas ang lahat para sa kanila. Ngunit ang buhay ay hindi gumagana tulad nito. Walang pupunta sa iyong paraan para sa iyo. Dumating ang karunungan kapag tinitingnan natin ang ating mga pagkakamali, responsibilidad natin ang ating mga pagpapasya at damdamin. Ito ay hindi lamang mga salita, ito ay isang katotohanan na napatunayan ng karanasan. Ang isa sa aking pinakamalaking natuklasan ay, huwag matakot na maging iyong sarili. Maraming tao ang natatakot na nagpapahayag ng kanilang mga opinyon, pagpunta sa kanilang sariling paraan na iiba. Natatakot sila sa paghatol, sa pagkawala ng pag-apruba, hindi naiintindihan. Ngunit alamin na, ang iyong natatangi ay ang iyong lakas. Sino ang talagang pinahahalagahan na tatanggapin mo ito sa iyong mga kakaiba, ang iyong katapatan at ang iyong lakas ng loob na maging tunay? Magbabahagi ako ng isa pang kwento. Sa simula ng aking paglalakbay, nakilala ko ang isang tao na tila mailahat, tagumpay, kumpiyansa, ang perpektong formula para sa pamumuhay. Sinubukan kong kopyahin ang iyong estilo, ang iyong mga salita, ang iyong buhay. Ngunit sa tuwing ginagawa niya iyon, nadama niya ang isang walang bisa. Hanggang sa isang araw sinabi niya ang isang bagay na simple, huwag hanapin ang paraan ng iba. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang sariling landas. Ang mga salitang ito ay nagbago sa akin. Sinimulan kong marinig ang aking panloob na tinig, ang aking mga hangarin, aking mga intuitions. At nang magsimula akong mabuhay alinsunod sa aking sariling mga patakaran, napagtanto ko na ang kaligayahan ay nasa maliliit na bagay, sa araw ng umaga, sa isang usap sa isang kaibigan, sa pagtawa ng isang bata, sa isang taimtim na salita. At sa gayon, ang buhay ay nakakuha ng bagong kahulugan. Ang natutunan ko ay ang buhay ay hindi isang lahi, hindi isang listahan ng mga layunin na matutugunan.
Ito ay ang kakayahang magkaroon ng kamalayan sa bawat sandali at pinahahalagahan kung ano ang mayroon na tayo dito at ngayon. May isa pang katotohanan na nakuha ko mula sa mga taon ng pagmamasid. Huwag hatulan ang iba ng malubha, para sa bawat isa ay pupunta sa kanilang sariling paraan. Nakikita lamang natin ang ibabaw, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nagtatago sa loob ng isang tao. Minsan tinitingnan natin ang tagumpay ng isang tao at iniisip, ginawa niya ito ng tama. Ngunit hindi namin nakikita ang mga panloob na pag-aalinlangan, ang mga pagkalugi, ang takot na dala nito. At, sa kabaligtaran, ang isang tao na mukhang marupok ay maaaring maging mas malakas kaysa sa iba pang lumilitaw na mayroong lahat. Nalaman ko rin na ang lahat ng bagay sa buhay ay pansamantala, ang kagalakan ay napupunta, ang kalungkutan ay pumasa, darating ang tagumpay at pupunta. Sa makatuwid, napakahalaga na pahalagahan ang kasalukuyang sandali, magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo at hindi kumapit sa nawala. Ang pasasalamat ay ang susi sa panloob na pagkakaisa. Araw-araw, nagpapasalamat ako sa paghinga, tingnan, pakiramdam, matuto at pagmamahal. At iyon mismo ang gumagawa ng totoong buhay. Kaya nais kong sabihin sa iyo ngayon, huwag subukang mabuhay ayon sa mga patakaran ng iba. Huwag subukang maging kung sino ka hindi. Alamin mula sa iyong mga pagkakamali, pahalagahan ang mga maliliit na bagay, magalak sa simple. Magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng mga pagpapasya, kahit na nakakatakot sila, sapagkat nasa kanila na ipinanganak ang kanilang tunay na lakas. Nag-iwan ako dito ng ilang praktikal na payo na nakatulong sa akin at tinulungan ang maraming tao na ibinahagi ko ang aking paglalakbay. Makinig sa iyong sarili. Magbayad. Malakas sa iyong damdamin, kagustuhan at takot. Sila ang iyong mga gabay. Tanggapin ang mga pagkakamali. Hindi sila mga pagkabigo, ngunit ang mga aralin na gumagawa ka ng mas matalino. Pahalagahan ang mga sandali. Huwag ipagpaliban ang kaligayahan sa paglaon. Huwag mag-aaksaya ng oras sa maliit na sakit. Huwag ihambing ang iyong sarili. Ang iyong buhay ay isang natatangi, hindi maipalabas na landas. Magpasalamat. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng iyong mga mata sa kagandahan, kahit na sa mga mahihirap na oras. Sundin ang iyong paraan. Kahit na nakakatakot ang kalsada, kahit na ang wakas ay hindi nakikita, nasa loob ito na ikaw ay magiging kung sino ka talaga. Masisiguro ko, dahil nakita ko ang mga taong sumunod sa mga alituntuning ito at ang kanilang buhay ay naging. Tumigil sila na maging alipin sa mga inaasahan ng iba. Dumating sila upang magalak sa bawat araw. Natagpuan nila ang kaligayahan kung saan nakita nila ang gawain bago. At hindi ito magic, practical ito. Ito ay isang pagpipilian na maaaring gawin ng bawat isa sa atin ngayon. Isa pang bagay, huwag magmadali. Ang buhay ay hindi isang lahi. Huwag tumakbo pagkatapos ng mga nakamit, pagkilala o tagumpay. Ang totoong halaga ay lumitaw kapag nabubuhay tayo na may budhi, kung ang bawat araw ay napuno ng kahulugan at atensyon, sa sarili at iba pa. Tumingin ng may lakas ng loob sa iyong mga takot, iyong mga pagkakamali at kagalakan. Alamin mula sa kanila, pahalagahan ang mga ito, mabuhay sila. Kaya maunawaan mo ang isang simpleng katotohanan na natutunan ko sa mga nakaraang taon. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagkontrol sa lahat, ngunit tungkol sa paghahanap ng kahulugan sa bawat hakbang at pagiging matapat sa iyong sarili. Kapag tinanggap mo ito, kapag sinimulan mo ang pamumuhay kasama ang katapatan na ito, makikita mo na kahit na ang pinakamahirap na araw ay bahagi ng iyong karunungan. Ikaw ay magiging mas malakas, matahimik, mas masaya. At ang bawat bagong araw ay magdadala ng kagalakan, kahit na ang mundo sa paligid ay puno ng kaguluhan. Itinuturo sa atin ang buhay ng maikli at matalino. Ang bawat aralin, bawat pagkawala, bawat kagalakan ay isang katotohanan. Kaya alamin natin ang katotohanan na ito. Kapag lumingon ako, nakikita ko na wala sa buhay ang nangyayari. Ang bawat pagkawala, bawat kagalakan, bawat sandali ng takot o lakas ng loob ay mga wire na naghahabi ng tela ng ating kapalaran. At ang naiintindihan ko ay ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng mga araw, ngunit sa lalim ng mga sandali ay nabuhay. Madalas kaming naghahanap ng kahulugan sa hinaharap, gumawa ng mga plano, mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi maaaring mangyari. Ngunit ang tunay na karunungan ay darating kapag huminto tayo at makita kung ano ang mahalaga dito. Ngayon, sa ngiti ng isang kaibigan, sa init ng pamilya,
ang posibilidad na sabihin ang katapatan kung ano ang nararamdaman natin. Ito ang gumagawa ng tunay, buo at mahalagang totoong buhay. Nakilala ko ang maraming tao na gumugol ng maraming taon na tumatakbo pagkatapos ng isang bagay na hindi maabot, nakakalimutan ang mga simpleng kagalakan. Minsan mukhang nawala sila magpakailanman. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ito bilang isang maliit na hakbang, isang sandali ng unawa ay maaaring baguhin ang lahat. Bilang isang tao sa wakas ay nagpasya na mabuhay sa pamamagitan ng kanilang sariling mga patakaran, upang marinig ang iyong sarili, upang sundin kung saan itinuturo ng puso. At sa sandaling iyon, parang ang buhay ay muling napuno ng ilaw. Kaya nais kong sabihin sa iyo na sinamahan ko ito dito, huwag matakot na hanapin ang iyong paraan. Huwag matakot na magkamali. Huwag matakot na mabuhay. Ang bawat error ay isang aralin. Ang bawat takot ay isang pagkakataon. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon upang maging mas malakas. Ang buhay ay nag-aalok ng walang garantiya. Walang makakapangako na bukas ay magiging mas mahusay. Ngunit may pagpipilian kung paano haharapin ang buhay, kung paano matanggap ang iyong mga paghihirap at kagalakan. Makikita natin ang mga ito bilang isang pasanin o bilang isang pag-aaral. Maaari tayong magreklamo o magpasalamat. Maaari tayong matakot o kumilos. At ito ay mula sa pagpili na ito na nakasalalay kung sino ka magiging at kung paano mabubuhay ang iyong paraan. Naaalala ko ang mga sandali na tila nawala ang lahat kapag walang lakas. Ngunit eksaktong naintindihan ko, ang lakas ay nagmula sa pagtanggap, hindi ang paglaban. Ito ay nagmula sa katapatan sa sarili at ang pagpayag na harapin ang buhay tulad nito, kasama ang lahat ng mga kagalakan at pananakit nito. Nag-iiwan ako sa iyo ng ilang mga pagmumuni, muni na naging aking mga headlight at maaaring maging iyo. Huwag humingi ng panlabas na pag-apruba. Masyadong maikli ang buhay upang malugod ang lahat. Makinig sa iyong sarili. Magtiwala sa iyong damdamin at kagustuhan. Alamin na pahalagahan bawat araw. Ang kaligayahan ay wala sa hinaharap, ngunit sa kasalukuyan. Mali sa katapangan. Ang mga pagkakamali ay hindi pagkatalo, sila ay mga masters na hindi tayo pinabayaan. Magpasalamat. Inihayag ng pasasalamat ang halaga ng bawat sandali ng pag-ibig ng maliit na kagalakan. Sundin ang iyong paraan. Kahit na ito ay nakakatakot, hindi kilala o mahirap, nasa loob nito na makakahanap ka ng totoong kalayaan at kaligayahan. Alam ko na kung minsan tila ang lahat ay napakahirap, na ang takot at pag-aalinlangan ay mas malakas kaysa sa iyo. Ngunit maniwala ka sa akin, bawat hakbang na nagbibigay ka ng katapatan na nagpapalakas sa iyo. Sa bawat oras na pipiliin mong maging iyong sarili, lumalapit ito sa isang buhay na puno ng kahulugan at kagalakan. At isa pang bagay, huwag magmadali. Ang buhay ay hindi isang lahi. Huwag tumakbo pagkatapos ng pagkilala, tagumpay, o ang mga layunin ng iba. Nagmamadali sa amin ang mga maliliit na kagalakan para sa araw na mga himala na nangyayari araw-araw. Mabagal. Huminga. Tumingin sa paligid. Makikita mo na maganda ang buhay kahit na mahirap. Kung sinisiguro mo ang mga araling ito, kung nakakita ka ng kahulugan sa bawat hakbang, bawat pagkakamali, sa bawat kagalakan, makakaramdam ka ng tunay na kalayaan. Ang kalayaan na maging iyong sarili, upang magalak, magmahal, upang pahalagahan ang mga sandali na tila pangkaraniwan. At ngayon, maunawaan mo ang isang simpleng katotohanan na natutunan ko sa mga nakaraang taon. Ang totoong karunungan ng buhay ay hindi nagkakaroon ng lahat ng mga sagot, ngunit sa pamumuhay ng may katapatan araw-araw. Pakikinig sa puso at pagpapahalaga sa kung ano ang narito at ngayon. Kung nakarating ka rito, ito ay dahil interesado ka, dahil handa kang matuto, upang makita ang buhay tulad nito, sa iyong mga kagalakan, pagkalugi at aralin. At nais kong anyayahan ka na ipagpatuloy ang landas na ito sa akin. Sundin ang puwang na ito na hindi mawala ang susunod na mga hakbang sa paglalakbay na ito. Huwag laktawan ang susunod na nilalaman na darating, sapagkat maraming mga kwento pa rin, ang mga nagbubukas ng kanilang mga mata, na nagtuturo sa iyo na makita ang buhay ng malalim at palakasin ang lakas ng loob na maging matapat sa ating sarili. Tandaan, ang buhay ay maikli, ngunit ang karunungan na inaalok sa atin ay napakalawak.
At araw-araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas mahusay, mas masaya at mas malakas. Walang tema upang mabuhay. Walang tema upang magkamali. Huwag maging tema ka. Kapag nagtabi tayo ng takot, ang bawat sandali ay nakakakuha ng halaga, ang bawat hakbang ay nagiging makabuluhan at ang bawat araw ay nagiging isang tunay na regalo. Ang buhay ay nagtuturo sa atin ng matalino, kung minsan sa madaling sabi, kung minsan ay may sakit, kung minsan ay may kagalakan pa rin. Ngunit sa bawat aralin mayroong isang katotohanan, sa bawat salita ay may kahulugan. Kung may kamalayan ka, kung natututo kang makinig sa iyong sarili at pumunta sa iyong sariling paraan, makikita mo ang kagalakan, kalayaan na iyon, at ang karunungan na tunay na buhay. Kaya sige na. Buhay. Miss Alamin. Sikat. At, higit sa lahat, maging ang iyong sarili, sapagkat iyon, ang kakanyahan ng buhay.